Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon ang pagbabalik niya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Medyo talagang kaabang-abang ang Miss Universe Philippines 2024 dahil nga syempre, yung mga nababalitaan natin kandidata na lalahok dito ay talaga naman interesting, o di ba? So nakaka-interest sila at kaabang-abang. So kahit ako hindi ako makapaghintay kung sino nga bang i-announce nila kung ang mga magiging official candidates ngayong taon ng 2024 dito sa Miss Universe Philippines. At syempre malalaman natin yan malapit na kasi starting January ay mag-start na talaga ang Miss Universe Philippines para sa kanilang magiging official candidate. So, yon ang aabangan natin. So, ngayon ang Miss Universe Philippines medyo iba ang tema nila kasi by regional ang labanan. O, di ba? Bongga. At saka masasabi ko, salang-sala ang magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines kasi nag-compete sila by regional pageant. Yung iba appointed, but yung iba talaga dumaan sila sa butas ng karayom, di ba? At napapabalitaan nga dito, syempre sila Cyril Payumo sa Pampanga nasasali, si Chris Stephanie na nagkukumpit ngayon naman dito sa Miss Cebu. At syempre inaabangan natin diyan kung sino ba yung mga magiging kandidata mula sa Bohol, di ba? Sa Bicol, sa Iloilo, ayan. Diyos ko, interesting talaga ang Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Bagamat, alam natin na matindi ang labanan at ngayon meron tayong isang kandidata talaga na inaabangan. Ito sobrang tagal na 5 years na siyang hinihintay na mag-compete dito sa national pageant natin dito sa bansa sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay wala ng iba kundi si Atisa Manalo. Yes! Atisa Manalo talagang fire na fire ang dating. Ngayon pa lang pasabog ng isang Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ay dating naging kandidata sa Binibining Pilipinas 2018 kung saan siya ang nag-title ng Binibining Pilipinas International noong time na nila Catriona Gray. Yes, si Catriona Gray ang Miss Universe noon at ito naman si Atisa naman ang tinanghal Binibining Pilipinas International kung saan nag-compete siya sa Japan ng Miss International at guys, syempre nakuha niya ang titulong first runner-up. O, di ba? So, ang bongga. So, ako talaga nung time na yon si Atisa Manalo, hindi ko siya gusto kasi parang feeling ko masyadong nene. Masyadong nene ang itsura. Tapos, parang sabi ko, manalo kaya to sa Miss International? Eh, kakapanalo lang natin at that time nung 2016. Sabi ko, ano kaya ang makukuhang pwesto ni Atisa Manalo? Ang feeling ko noon, papasok lang siya sa semifinals pero sinupresa niya ako. Kasi talagang, oh my God, iba ang caliber ng isang Atisa Manalo pagdating sa entablado ng Miss International. At doon nag-start na talagang hinangaan ko siya ng bonggang-bongga. So sabi niya sa kanyang interview, nag-prepared siya ng todo-todo pero akala niya yung preparasyon niya ay sapat na para makuha ang corona ng Miss International. Hindi pa pala. So kung meron pa daw sana siyang isinagad, baka daw nakuha daw niya ang corona ng Miss International. So, doon sa part na yun, talaga nagustuhan ko siya. Yung acceptance niya na sa pagkukulang niya. And then, doon nakita ko yung kanyang determinasyon bilang isang kandidata noon sa Miss International. Kung paano niya to hinanda, paano niya inilaban ang bansa natin sa entablado ng Miss International at during her time, di ba? So, at that time, talagang panalo noon si Catriona Gray. And
And then, kung nanalo si Atisa Manalo, so ang ganda ng victory natin noon. Kumbaga, nakuha natin ang Miss Universe, nakuha natin ang Miss International. Pero hindi nga pinalad si Atisa, masungkit ang corona. So, ano ba ang dahilan kung bakit hindi siya nanalo noon sa competition ng Miss International? So, baka merong ibang naka-destiny sa kanya. Kasi, di ba, sinasabi nga, it's about destiny. So, hinintay natin si Atisa Manalo na mag-compete sa Miss Universe, sa Miss Universe Philippines. 2020 ang nag-start na mag-separate ang Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas. At isa nga si Atisa Manalo, sa nakita natin, nagpasa ng application pero umurong siya. So, ang dahilan ng pag-urong niya kasi dahil meron pa siyang kontrata sa Miss International. So, 5 taon. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi maka-join itong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines kasi nga 5 taon ang kontrata nila bilang runners-up dito sa Miss International. So, hinintay niya muna ma-expired yung kanyang kontrata sa Miss International and then ngayon nga, so tatakbo ng 6 years ago mula nang manalo siya bilang first runner-up sa Miss International at ngayon ay nagbabalik na ang isang Atisa Manalo. So kung iisipin mo, parang ito ba yung perfect timing? I think yes, ito na yung perfect timings dapat niyang ilaban ang sarili niya uli mula sa national pageant. And I trust her too much kasi parang feeling ko kung napaghandaan niya ang Binibining Pilipinas noon at napaghandaan niya ang Miss International, so for sure alam niya kung ano ang laro at laban na gagawin niya. Isa si Atisa Manalo sa nasasabi ko na may determinasyon pagdating sa laban sa beauty pageant. Kumbaga parang hindi siya basta-basta sasalang, hinahanda niya ang sarili niya para sa isang competition and then, ayan nga, sobrang excited ako kasi ano ba ang transformation na makikita natin dito kay Atisa Manalo. Nung nakaraang araw, naglabas si Atisa Manalo ng kanyang bagong latest photos na talaga namang masasabi kong, may paandar ang isang Atisa Manalo. Nagsisimula na siyang mag-ingay, nagsisimula na siya ng paandar. Kung titignan mo si Atisa Manalo ngayon, at yung Atisa Manalo noon, sobrang ang layo ng diferensya. Ang Atisa Manalo noon isang sweet girl na makikita mo na parang mukhang berhen lang, mukhang inosente. Ngayon, she's on fire. Talagang masasabi ko, fire na fire ang isang Atisa Manalo. Dito pa lang sa photos na to, parang, interesting, di ba? So, talagang masasabi ko, exciting and interesting ang Miss Universe Philippines pag naging kandidata dito si Atisa Manalo. Kasi ngayon pa lang, pag tinignan mo yung photos niya, oh my God, nakita mo kagad kung ano ang transformation. Medyo nagbago ng kulay, medyo daring yung dating, and then fierce ang makikita mo sa kanya. So, syempre, I'm expecting more sa gagawin niyang eksena. For sure, maraming styling na i-offer and then of course, more caliber, di ba? So, yan yung mga inihintay ko sa kanya. Communication skills, maganda ang communication skills ni Atisa Manalo. Transformational leader ba ang isang Atisa Manalo? Yan yung aabangan natin. Kung ano yung i-offer niya dito sa Miss Universe Philippines. Kung paano niya gagawin transformational leader ang kanyang sarili. But for sure, she's a confidently beautiful. Di ba? So, iba ang beauty ng isang Atisa Manalo. Si Atisa Manalo pwede kong ihantulad kay Dayanara Torres. Si Dayanara Torres noon naging Miss International Puerto Rico muna siya bago siya lumaban ng Miss Universe. And then, naging third runner-up siya noong 1992 sa Miss International. And then, 1993, tinry niyang mag-join dito sa Miss Universe at nakuha niya ang titulong Miss Universe after niyang maging third runner-up sa Miss International. Si Carla Gulfo last year, nag-first runner-up siya sa supranational and then lumaban siya ng Miss Puerto Rico and then nakita natin pumalo siya ng top 5 sa Miss Universe. So, hindi imposible na kung si Atisa Manalo ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines, for sure, dapat lang gawin ni Atisa Manalo yung, kumbaga, for sure, malaki ang laban ng Pilipinas sa Miss Universe. Ang kailangan lang gawin ni Atisa Manalo, syempre, ihanda niya yung sarili niya for the competition. And then, makita sa kanya yung transformational leader and then, of course, kung ano ba yung
execution na gagawin niya pagdating sa entablado. Sabi ko nga, yung mga ganitong part, hindi natin problema to kay Atisa Manalo because she know how to do. Pagdating naman sa styling, I think maraming may offer na styling na bago. Ito si Atisa Manalo. And then transformation, ayun talaga isang pinakamalaki na kailangan ng gawin na hakbang sa sarili niya to road to the crown for the Miss Universe Philippines or Miss Universe. So, ako parang feeling ko, maganda ang bala natin kapag si Atisa Manalo, kung sakasakali ang manalo dito sa Miss Universe Philippines. And then, I think, gagawin ni Atisa Manalo ang lahat para makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yon, I think it's a perfect timing. So, naramdaman ko nga, di ba, sa paglabas-labas ni Atisa Manalo nung mga nagjo-judge siya, tapos kung paano siya maglakad, I think, ayun yung nakakonvince sa kanya na she's ready or para sa competition na Miss Universe Philippines. And I think she's total package talaga. Mula doon sa body, beauty, and brain. And then plus talagang masasabi mo ang isang Atisa Manalo ay iba talaga ang kalibre. At napatunayan niya na yan na maraming beses sa atin nang lumaban siya sa Miss Universe Philippines. Di ba guys? So ako, exciting to. So ngayon, sino ba ang makakalaban ni Atisa Manalo? Dapat bang matakot ang isang Atisa Manalo sa mga makakalaban niya? Alam nyo guys, sa totoo lang ako ha, dito natin masusubukan yung galing ni Atisa Manalo. Kung doon nga sa Miss International, nag-first runner-up siya, ang kalaban niya ang titindi. So dito pa kaya sa Miss Universe Philippines na parang alam mo yon na alam niya na kung ano yung dapat niyang gawin. Imposible na hindi niya masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. I trust her and I believe her and I hope hindi niya tayo ma-disappoint sa darating na laban ng Miss Universe Philippines. But for now, wala tayo ibang dapat gawin kundi suportahan and then of course abangan at syempre maging exciting sa laban ng Miss Universe Philippines kasi maraming ang manok ang maglalaban-laban, di ba? So, tignan natin kung ano ang magiging kapalaran, kung ito ba ay destiny talaga ni Atisa Manalo at kung ito ay destiny niya para sa kanya to. Kahit sino pa ang makatapat niya dyan sa Miss Universe Philippines. Do you agree guys? So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa darating na competition ng Miss Universe Philippines? And then, Atisa Manalo, ano nga bang inaabangan mo sa kanya? Naniniwala ka ba na kaya ni Atisa Manalo manalo dito sa Miss Universe Philippines? And then, kung sakasakaling siya ang mananalong Miss Universe Philippines, tingin mo, malakas ang laban niya sa Miss Universe. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang video natin today para syempre malalo pa siyang bumongga. At saka syempre don't forget to click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Thank you.